Magandang araw mga bossing. Ngayon mga boss, nandito po tayo sa taniman ng sili ng mga tropa natin. Ginagay natin mga boss. Mga ano ito sila mga boss mga newbie sili farmers. Ngayon pa lang sila magtatanim ng sili. So nagpaalala sa atin mga boss kung paano ba yung dapat gawin at mga diskarte. So, ito mga boss panoorin nyo kung ano yung ginagawa nila. Hello po mga boss. Kumusta po kayo lahat? Shout out po sa ating mga viewers. At syempre sa mga subscriber natin dyan. At doon sa sa aking channel member, mga bossing, kumusta po kayo lahat? Ngayon po mga boss, nandito ako sa taniman ng sili. Ito ating mga tropa na mga baguhan. At nagpapag-guide sila mga boss kung paano daw ba magtanim ng sili at paano mag-alaga ng sili. So ngayon mga boss, ang ginagawa nila ay gumagawa sila ng plot para mai-prepare na. Ang sukat ng plat mga boss, ang pinagawa ko sa kanila, ito, 2 meters ang lapad ng plat. Kasi double row yan mga boss, gagawin yan double row, kaya malapad, 2 meters agad. Tapos ang gagamitin dyan na plastic mulch, yung yung 4 feet by 400. So ang tekniko na gagawin dyan mga boss, yung 4 feet na plastic mulch, hatiin niya sa gitna, bibiyakin. Pag natin sa gitna yan, saka siya dyan ilalatag, kabilaan, sa may mismong tabi ng kanal, na pisngi, dyan ilalagay yung plastic mulch kabilaan. So dahil 2 meters yung lapad ng plat, so magkaroon yan mga boss sa gitna ng plat ng space na hindi malagyan ng plastic mulch. So yan naman ang maging daan sa gitna ng plat mismo. Pag halimbawa nagpataba, nag-spray, at nag-harvest, so yan ang maging daan sa gitna na ng plat, kaya 2 meters. Kasi kaya mga boss 2 meters yan para pag lumaki yung sili, hindi magsarado, hindi sila magdikit-dikit. So maginawa ka dumaan, maliwalas. Kasi dito sa may kanal, pag malaki na sili, hindi na dyan pwedeng dumaan. Kasi magdidikit-dikit na sa sili dyan, ay hindi ka na pwedeng dumaan. Kasi masisira naman yung mga bulaklak, malalagas. Kaya kailangan talaga, meron talagang daan na medyo medyo maluwag. Ito mga boss yung diskarte ko pag nagawa ng kanal, ito. Ang in-advise ko sa kanila sa pagkanal, dalawa sila mga boss, dalawang nagpapala. Sa isang kanal, magkasunod sila. Para mabilis. Yung napalahan nito yung isa, yung naman isang kasunod, siya naman yung pipinis dyan sa pinalahan ng isa. So di ba mabilis? Hindi na sila pabalik-balik ng napala na tapos babalik ka na ulit, papala na ulit. Hindi na pabalik-balik. Kaya yung sa ulihan na yan, siya yung nagpipinis naman ng kanal. So pagdating na sa dulo pareho, edi tapos na. Panibagong gawa naman. Sa kabilang kanal naman sila gagawa. Yan mga boss sa diskarte ko pag nagpapagawa ng kanal. Dapat ganyan magkasunod sa isang kanal. Para mabilis. Para pagdating lang dalawa pareho sa dulo, edi tapos na yan. Hindi na ulitin. Kung mayroon man dyan ulitin ka, halimbawa umulan at yung lupa ay papunta sa kanal, yun na lang yung papalahin ng kaunti lang yan. Hindi na malaking trabaho. So yun mga boss ang diskarte ko sa pag nagpapala ng kanal. Kasi ito mga boss yung lupa, bago ito yung pinalahan, pinarotobator muna ito. Kaya yun, nakita nyo naman yun sa video natin pinong-pino yung lupa. Kasi nga narotobator siya. Kaya maginawa rin siya palahan. So yan sa mga baguhan natin mga boss na wala pang idea kung paano maggawa ng bed ng taniman ng sili. So ganyan mga boss ang mga diskarte ko pag akong gumagawa ng bed. At yan nga yung advice ko dito sa mga tropa natin na mga baguhan na ganyan ang gagawin. Ang mag-spacing nito mga boss, ito? 2 meters by 1 meter by 50 cm. Yung sunuran ng puno, 50 cm. Yung 1 meter naman, dyan naman sa pagitan ng ng kanal. Ang distansya ng bawat puno, 1 meter dyan. So dito tayo na sa 2 meter sa gitna ng plat. Pag nag-abono at nag-spray. So abangan nyo lang mga boss yung mga update ito at i-upload ko tuwing may gagawin. Sigurado dito ako kasi nga nagpapa-guide sila sa akin. Kaya pupuntahan ko ito lagi. Para mga boss makakuha kayo ng idea yung mga kapwa natin farmers. Lalo na yung mahilig magtanim ng Taiwan.
Kasi ito mga boss, Taiwan ang itatanim dito. So subaybayan nyo lang mga boss ito ha, yung mga update dito. Mula pag transplant ito, subaybayan nyo lang. Kaya lagyan ko mga boss ng ano yan ha, ng lubid na 2-ply na black twin. Yung pinapala nila para guide ng pagpala. Para yung kanal ay matuwid, hindi paliko-liko. Pag matuwid ang kanal, ibig sabihin matuwid yung plat. O di pag nagtanim ka dyan, matuwid din yung pagkatanim ng sili, yung mga puno ay magkakatapat. Ngayon, mas maganda pag magkakatapat ang bawat puno para pag naglagay ng trellis, maginawa mag-install ng trellis, hindi mahirap. Kaya ganyan mga boss yung diskarte niyan. So yan ang mga boss yung isa lang kasama oh. Pagkatapos magawa ng kanal ng dalawa, yun naman siya, nagkakalaykay naman. O ayan. Kinakalaykay niya yung mga lupa dyan sa ibabaw ng plat para mapatag. Pinapatag naman niya yung medyo lumbak o kinakalaykay ng lupa para maging pantay. Para pag naglatag ng plastic mulch, o hindi maginhawa at maganda yung lapat ng plastic mulch, hindi angat-angat. So ganyan mga boss ang mga diskarte ko pag nag-prepare ng taniman ng sili. Yan, kinakalaykay naman niya yung ibabaw ng plat, pinapatag yan para patag, edi maayos yung pag ng plastic, maginawa install. So ganyan mga boss yan ang diskarte niyan. Dahil sa mga boss natin mabaguhan, sana sa video ito mga boss may mga idea kayo makuha dito. Mas maganda kasi mga boss pag ganyang malapad ang plat para maliwalas yung sili. Hindi ba sila magdidikit-dikit? So pati yung nagtatrabaho dyan, nag-aabon, nag-spray, malaya na siya gumalaw. Hindi niya nasagi-sagi yung sili. Hindi malalagas yung mga bulaklak, di ba? At saka pag ganyang maliwalas yung spacing, yung bead niya, madaling magpatay ng ng mga brood mites at saka madaling mag-control ng anthracnose. Kasi nga nasisikatan ng araw. O pag sumikat yung araw, o edi maarawan yung loob ng na yung mga ilalim na sili. O edi posibleng ang anthracnose maaaring hindi kumapit. At siyempre, pag control nga ng brood mites at mga trips, madaling kontrolin. Ay kung dikit-dikit kasi yan, mahirap mag-control ng mga insekto. Lalo nga yung brood mites, napakahirap kontrolin yan. O at saka yung anthracnose nga pag tumatama. So yung mga boss yan yung mga diskarte ko pag nag-prepare ng taniman ng sili. Maganda yung malaki spacing para maliwalas. Hindi bali masinsin yung sunuran ng puno, basta yung distansya niya, yung bawat plat malawak para maginawa duman at saka yung nga yung mga nagtatrabaho dyan hindi mahirapan gumalaw, hindi na masagi yung mga bulaklak ng sili. So siling tayo itong ilalagay ito mga boss, subaybayan nyo lang mga boss yung yung mga step by step nito at i-upload ko video para kayo man din may mga idea kayo makuha kahit paano, may matutunan kayo dito sa video ito. So abangan nyo lang mga boss yung mga update dito sa sunod na mga araw. Baka next week na ito tataniman ito mga boss next week. So hanggang dito muna tayo mga boss, babay muna, abangan ang next video. Bye bye mga bossing.